Kalunos-lunos ang sinapit ng isang ina matapos pagbabarilin sa harapan ng mga menor de edad na anak. Nangyari ang pananambang habang nagbabiyahe ang mag-iina sa Pangasinan. Blanco ang naulilang pamilya sa posibleng motibo sa pagpatay. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Kasama ang dalawang anak, pauwi ng 46 anyos sa si Aurelia de Vera nang bigla siyang pagbabarilin habang sakay ng tricycle. Nangyari yan sa barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan gabi nitong Martes. Pinatay siya sa harap mismo ng mga anak na pareho pa namang menor de edad. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala sa dibdib ang biktima. Na-recover din sa crime scene ang 3 basyo ng kalibre 45 baril. Naghahanap din sila ng CCTV footage sa lugar. Nagkakalap po tayo ng ebidensya sa mga bystanders na nandoon sa lugar. Nag-interview po tayo mga possible witnesses. Blanco ang pamilya ng biktima sa motibo ng krimen, pero dati na raw pinagbintangan ng biktima sa isang insidente ng pagnanakaw. Hindi tutuyan kahit wagtang sila dito sa barangay, hindi tutuyan. Sana mahuli yung nagawa ta. Kasi kawawa yung asawa ko, siya yung kailangan namin. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Literal na bantay sa lakay ang nakalaboso sa Rizal. Mismong kapatid ang naging susi para madakip ang isang gwardiya roon na nang hold up sa binabantayan niyang sanlad. Nakatutok si Rafi Tima. Matapos ang isang linggong pagtatago, sumuko ang suspect sa pang-hold up ng isang pawn shop sa Rodriguez, Rizal. Ang nakababahala, ang suspect ay isang security guard at ang kanyang tinarget, ang mismong pawn shop na kanyang binabantayan. Ang ginamit pa niyang pang-hold up, ang kanyang service firearm. More or less 1.2 million pesos yung halaga ng kagamitan at ari-arian na natangay ng suspect natin. Mabilis na nakatakas at nagtago ang suspect. Pero nakipagtulungan naman daw agad ang security agency ng suspect, kaya agad nilang nakuha ang detalye nito. Na-profile namin at may kapatid pala tong pulis din. So kinontak namin doon. So yun, tumulong din, nakakatulong din yung maganong effort natin. Mismong kapatid ng pulis ang nagsuko sa suspect sa Rizal Provincial Police Office. Ang kanyang mga ninakaw, nasa proseso na raw ng pag-recover ang mga pulisya. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect, kabilang na ang illegal possession of firearms. 3 taon na raw nagwardya sa establishmento ang suspect nang isagawa niyang pang-hold up. Payo ng pulisya sa mga establishmento, huwag ipagwalang bahala ang pagkuha ng gwardya dahil baka maging bantay sa lakay lang ito. I-profile pa rin yung mga pipiliing mga guard and yung trusted security agency. Ay isang malaking bagay ho yun. I-coordinate palagi sa police pag may mga na-deploy na guard to the nearest police station. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Perwisyo at takaw sunog ang sala sa labat at lumulundo ng mga kable sa isang barangay sa Taguig. Problema rin yan sa iba pang lugar, lalo na sa Metro Manila, kaya pag-uusapan ng mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa kapal ng mga naipong kable, parang overpass na ang dating nito sa Magsaysay Extension sa barangay New Lower Bikutan, Taguig. Lumulundoy na sa sobrang bigat at ang posting pinagsabitan ng mga kable tumatagilid na. Halos dikit pa ang mga kable sa ilang bahay. Sa Pagkalinawan Street sa parehong barangay, sala-salabat na ang mga kableng patungong iba't ibang direksyon. At kahit may poste para maitaas ang mga kable, tinatamaan pa rin ito minsan ng dumaraang truck. Yung mga wire ng mga yan, napuputol yan. Marami nang naputol dyan. So napipirwisyo yung mga bahay na napuputulan. Pero sunog ang mas ikinakatakot nila dahil nagkakaspark sa mga kable. Minsan nagsiklab na yan, pati dito Buti maraming nagtulong-tulong maano yung anuhan ng damit para mapatay yung usok. Pag mag-spark na po siya dito, nagliligpit na siya, umiiyak na siya, nanginginig na yung bunso kong anak. Sabi ng barangay, karamihan sa mga kable ay sa mga telecommunication at cable companies. Ang iba, di na gumagana pero sa halip umanong tanggalin, nagsasabit na lang ng bago. Kaya balak nilang magpasa ng ordinansa laban sa pagbibigay ng bagong permit sa pagkakabit hanggat di inaayos ang mga luma. Most probably may mga wires dyan na deadline na, hindi na nagpapangsyon. Na supposed to be sana
bago magkakabit yung telco, tanggalin na muna nila yun. Iniimbestigahan na rin ito ng Bureau of Fire Protection, lalo't pwedeng magdulot ng sunog, lalo kung mabalatan ang mga kable. So it can contribute sa mabilis na pagkalat dahil probably meron din niyang conductor sa loob ng wirings nila. And once masunog nga yung pinakabalat, so open siya na maaaring dumaloy yung kuryente po. Dahil hindi lang naman ito problema sa Taguig, isasama na rin ang issue sa susunod na agenda ng Metro Manila Council. Sa ordinansang naipasa na sa San Juan City, nagtakda ng mga regulasyon para sa mga isinasabit na mga kable ng mga telco. Napag-usapan na ho namin ito minsan sa MMC at nagkasundo nga naman po ang mga mayors at ang kanilang mga representatives na sa kanya-kanyang mga lungsod ho namin ay makipag-ugnayan sa iba't ibang telcos. Ang Meralco patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga LGU, telco at cable companies para maayos ang mga nakalaylay na mga kableng nakasabit sa poste nila. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang mga telco sa bansa pero wala silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Posibleng hinaan ang tubig gripo sa ilang lugar sa mga piling oras. Dahil po yan sa pagbaba sa minimum operating level ng tubig sa Angat Dam Reservoir. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung kahapon dikit lang, ngayon mas mababa na sa minimum operating level ang tubig sa reservoir ng Angat Dam at nasa mahigit 178 meters. Angat pa naman ang nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Prioridad muna ngayon ang tubig gripo kaysa irigasyon. Ayon sa Pag-asa, kailangan na Angat Dam ng mahigit 1,600 millimeters ng rainfall para bumalik sa tinatawag na normal high water level nito. Pero sa kabila ng mga pag-uulan, sa halip na tumaas, bumababa pa ang level ng tubig rito. Kahit kasi umuulan na, hindi naman ito bumabagsak sa mismong reservoir o imbakan ng tubig ng Angat. Hindi siya gaano nakaka-receive ng mga pag-uulan. Yung current na trend ay pababa pa rin po yung ating water level. Mag-uumpisa pong umangat po yung water level ng Angat around July hanggang August. So ngayon talaga normal po yung pagbaba ng water level natin sa Angat. Tumataas naman ang tubig sa ibang dam pero malaki pa rin ang kailangan bago masabing sapat na. But it will not suffice kasi napakalaki pa ng ating forecast na necessity to fill up these dams. At bagamat prioridad pa rin ang tubig gripo sa mga bahay, may ilang piling lugar na mas maaaring makaranas ng mas mahinang water pressure mula 10 a.m. hanggang 4 a.m. pati mula tanghali hanggang 4 p.m. So yung tubig mo sa second floor ay hihina lamang po. We're doing this to preserve yung natitirang tubig sa ating reservoir since wala pa naman pong pag-uulan. Sa kabila ng pagbaba ng alokasyon sa irigasyon, hindi nababahala ang Department of Agriculture. Mas marami raw kasi ang irigasyong kumukuha sa Pantabangan Dam na hindi nagbaba ng water allocation. Tapos na rin ang harvest season sa mga lugar na kumukuha ng irigasyon sa Angat. Ang posibleng maapektuhan yung land preparation for the upcoming na wet season na nag-uulan na rin naman and can be supplemented by existing shallow tube wells within the areas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Binaha ang ilang bahagi ng Davao City at iba pang lugar sa Mindanao. Kasunod yan ng malalakas na pag-ulan dahil sa thunderstorms. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa lakas ng ulan, binaha ang ilang kalsada sa Davao City. Sa barangay Matina Aplaya, bumaha dahil sa tuloy-tuloy na daloy ng tubig mula sa mataas sa bahagi ng barangay na hindi umano agad nakalusot pagbaba sa dagat. Sa barangay Talomo proper naman, umapaw ang ilog. Ang resulta, abot tuhod na baha sa ilang lugar na malapit dito. Ang uban sir, sasulod dito sa balay. Then ang grabe dito sa mga mga kalsada is taga-tuod sir. Tumaas din ang tubig sa ilog sa bayan ng Libak sa Sultan Kudarat. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng ilang residente. Gaya ng mga guro at estudyanteng ito na araw-araw dumaraan sa ilog para makapasok sa paaralan. Ang gurong si Jong, sinubukang suungin yan, ngunit nabigurin dahil sa taas nito. Malakas na ulan din ang dahilan kaya na-stranded ang ilang residente sa pampublikong palengke ng Santo Niño sa South Cotabato. Kanya-kanya silang silong sa mga estante. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan ay dahil pa rin sa thunderstorms.
Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Inilatag ni bagong Senate President Chis Escudero ang mga plano niya sa Senado, kabilang ang kahihinatnan ng panukalang charter change. Kilalang kontra siya dyan, pero magbabago na ba ang kanyang posisyon gaya ng inaasahan ng ilan sa Kamara? Nakatutok si Mav Gonzalez. Kamakailan lang nang magpatutsadahan pa ang Senado at Kamara kaugnay ng People's Initiative para sa charter change. Pero sabi ni bagong Senate President Chis Escudero, pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez ang magiging relasyon ng Kongreso sa liderato ng una sa Senado. Wala nang palitan na maanghang na salita. Establishing rules and protocols on how to coordinate with respect to what they are pushing for. Nauna nang sinabi ng liderato ng Kamara na umaasa silang uusad ang tsatsya sa Senado sa pamumuno ni Escudero. Pero kilalang tutol sa tsatsya si Escudero. Libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. Hindi ko papayagang lumabnaw. Anumang kapangyarihan, anumang prerogative, meron ng Senado sa ngayon. Sa ngayon, wala pang pumapalit sa nag-resign na chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments na si Senador Sonny Angara. Para kay Escudero, pwedeng ang Mother Committee ang humawak dito. At bahala na ang chairman nitong si Senador Robin Padilla kung maghihiring ukol dito. Ani Escudero, pinagtalunan na nila noon kung bakit itinutuloy pa ang pagdinig, kayong dehado aniya ang Senado pag umabot ito sa botohan. Nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba naghihiring? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4, sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Nang tanungin kung ano ang makakapagpabago sa isip ni Escudero ukol sa tsatsya, dapat hindi maapektuhan ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. Sa ngayon ay hindi malinaw sa resolution of both houses number 7 ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Kamara at Senado. Pinag-aaralan na rin ni Escudero ang priority measures ng palasyo. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksayan ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na tatanggapin yung ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, yun ang isusulong namin. Sa pag-upo niya, otomatikong presidente ng Senate Spouses Foundation ang misis niyang si Heart Evangelista. Naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. So, inaano ko na, wag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang. Sabi niya, ikaw, ang tagal-tagal mo na dyan, mundo mo yan. Sabi ko, Senador, oo. Pero Senate President, hindi. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good news! Pwede pong makatanggap ng balikbayad sa toll ang mga truck na nagbabiyahe ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon po sa Toll Regulatory Board, epektibo yan simula June 1. Layo ng programa na protektahan ang kapakanan ng publiko at matiyak ang katatagan ng presyo ng mga pagkain sa pagbabawas ng epekto ng dagdag toll fee sa mga expressway. Para maging kwalipikado, dapat po ay accredited ng Agriculture Department ang truck at may valid auto-sweep o Easy Trip RFID account. Isumite lamang ang kaukulang mga dokumento at hintaying maaprubahan ang inyong aplikasyon at maipasok ang balikbayad sa inyong RFID accounts. Nakadepende po ang toll rebate sa entry at exit points ng mga expressway. Binulagan ng MMDA ang ilang motorista na lumalabag sa batas trapiko. Ang ilan sa kanila natikitan o kaya nahatak pa ang kanilang sasakyan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Kumaripas ang mga tricycle driver habang tulak-tulak ang kanilang mga tricycle sa Chino Roces Avenue. Hindi na nila na-start ang mga sasakyan sa sobrang taranta dahil sa biglang dating ng mga tauhan ng MMDA para mag-clearing operations.
Ang ibang sasakyan, inabutang nakaparada at tinikitan. Yung situation kasi ng Chino Roces, it connects two cities. So it is really important that we have to make sure na these streets are cleared of any forms of obstruction. Inikot din ng MMDA ang ilang kalsada sa Mandaluyong. Gayon din sa San Juan kung saan nasampulan ang ilang nakaparada sa kalsada. Tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News ang mga tiketang driver. Sa Boni Serrano Avenue sa Quezon City naman, nagpulasan ang mga nagkukumpulang kumakain sa mga parisan sa gilid ng kalsada. Naiwan na ng ilang customer ang mga in-order na pagkain. Saan ang punta niyo? Dito lang po kami. Tatabi na lang? Opo. Bakit? Pinatabi kayo? Opo. Nadaan lang po kami, may kumain lang po. Pero hindi naman kayo permanent? Ay, hindi po. May kumain lang po yung mga ano po. Whether it's ambulant, whether it's a fixed structure, lahat po yan as long as nasa sidewalk kayo, you are obstructing the sidewalk, you are obstructing the street, bawal po yan. Hinatak ang taxi na ito na nakaparada sa sidewalk. Nandiyan po siya sa sidewalk. So, daanan po ng tao. Gayun din ang mga sasakyan ito. Kahit actually nakaparada na ang mga kotseng ito sa parking area sa harap ng mga establishmento, hindi pa rin ito pinalagpas ng MMDA dahil nasakop daw nila etong bahagi ng sidewalk. Dapat po ang parada nila dyan pag ganon. Para hindi nila makuha itong sidewalk. Bahagyang naapektuhan ang trapiko sa lugar. Nagtow rin ang mga sasakyan ng team sa 2nd Avenue sa Camp Crame sa Quezon City at tinikitan ang mga nasa 3rd Avenue. Kung makukulit po yung mga violators natin, mas makulit po kami. Aaraw-arawin po natin yan. Ang gusto lang naman po natin is magkaroon po ng disiplina sa ating mga kalsada. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nanalasang thunderstorm, buhawi at pag-ulan ng yelo sa iba't ibang bahagi ng Amerika, habang sobrang init naman sa karatig bansang Mexico. May pagsabog naman sa China na ang hinihinalang sanhi, tumagas na gas. Yan at iba pang balita abroad sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Binulabog ng pagsabog ang mga motorista sa syudad ng Harbin sa Heilongjiang, China. Nagkalat ang debris sa kalsada at napahinto ang mga sasakyan. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang balkonahe ng pinaniniwalaang pinagmulan ng pagsabog sa ika-4 na palapag ng gusali. Base sa mga ulat, may isang nasawi habang 3 ang sugatan. Patuloy ang investigasyon sa insidente na pinaniniwalaang dahil sa sumingaw na tangke ng gas. Sa Iowa sa Amerika naman, sabay sa lakas ng ulan, ang malakas na hangin nagpabuwal sa ilang puno sa isang nursery. Nawasak tuloy ang dating playground ng mga bata. Isa lang ang daycare sa mga napinsala ng matinding thunderstorm at buhawing nanalasa sa Iowa. Ayon sa mga otoridad, may isa nang nasawi sa gitna ng masamang panahon. Maging ang Arkansas nakaranas ng malakas na thunderstorm na sinabayan pa ng ulan ng yelo o hail. Tagtuyot naman ang kinahaharap ng mga residente sa Mexico. Maging ang ilang hayop gaya ng mga howler monkey sa isang gubat sa Tabasco hindi nakaligtas. Matyaga silang pinainom ng tubig ng ilang rescuers saka ibinanik sa mga puno. Ang ilang unggoy bumabagsak na lang mula sa mga puno dahil sa sobrang init. Ang iba nangangamatay dahil sa dehydration. May nabuo namang dust devil sa parking lot ng isang pub sa Wales, United Kingdom. Kumilos ang dust devil palapit sa pub kaya kumaripas ang mga customer nito. Pero may isang bumalik pa sa naiwan niyang inumin. Ang dust devil ay parang buhawi na nabubuo kung biglang umangat ang mainit na hangin paakyat sa mas malamig na hangin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Mas lalo pang naging exciting ang kwento ng My Garden Alien ngayong may susubok na humadlang sa pagkakamabutihan ng mga character ni Marian Rivera at Gabby Concepcion. Yan ang chika ni Lars Santiago. Brace yourself, because this is gonna be good. Yung babaeng kasama mo ay hindi tao. Isa siyang alien! Araw-araw na ang pasabog sa mas tumitinding kwento ng high-rating primetime series ni Marian Rivera at Gabby Concepcion na may guardian alien. Natutuwa si Marian na lalo pang lumalakas ang suportang ibinibigay ng mga manunood sa serye. Kaya naman napakarami pa raw dapat abangang mga eksena. Huwag mo na akong hawakan, kaya ko naman maglakad nang di mo ko hinahawakan. Talaga, dito sa aming mundo.
Doon na kami sa part na medyo nagkakamabutihan na si Grace at si Carlos, tapos si Venus ginagawa na yung lahat para mapansin si Carlos. So ang dami ng masalimutan nangyayari, pero tingnan natin kung anong ending ba yung ibibigay namin. Anong ginagawa ni Carlos dito? Pero sa gitna ng pagkakamabutihan ni na Grace at Carlos, mayroon ding awayan sa pagitan niya at ni Venus, played by Max Collins. Patikim yan sa mga abangan sa serye. Kasabay ng taping ni Marian ay ang shooting din ng Balota, ang pelikula niyang intended for Cinemalaya. At sa mga ipinakita ni Marian sa akin na mga larawan niyang kuha sa shooting, masasabing may katwiran talagang ma-excite ang kapuso primetime queen sa project na ito. Parang ang dami kong na-experience and na-explore dun sa character ni Teacher Emmy. Super enjoy ko siyang ginagawa. Maski ang mister niyan na si Ding Dong Dantes, excited nang mapanood ang Balota. Kasi pinapakita ko sa kanya mga pictures behind the scenes eh. So na-excite din siya. Lalo pang inspired si Marian na gumawa ng challenging roles dahil nabibigyan ng recognition ang kanyang trabaho bilang aktres. Nakakataba ng puso na ito yung mga ginagawa namin ay na-appreciate ng ibang tao at nabibigay halaga para sa kanila. Pero kahit gaano kaabala sa trabaho, nananatiling priority pa rin niyan ang pamilya. Noong gabi ngang tinanggap niya ang kanyang award, gusto na rin kaagad niyang makauwi dahil tinatanong na raw siya ng mga anak na sina Zia at Sixto. Tinatawagan na nga ako, sabi ko, mabilis na lang. Hinihintay talaga ako. Kahapon kasi nasa shooting ako ng Balota, so medyo late na ako umuwi. So parang ito yung time namin na at least sabay-sabay kami matutulog mamaya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.